Tapos na ang bakasyon at ang araw na pinakahihintay ng mga batang kambing ay dumating na sa wakas. Yehey! Ngayon ang unang araw ng eskwela. Sabik na akong makita ang mga kaibigan ko. Ako rin. Pinapasok na ng inang kambing ang kanyang mga anak sa paaralan. Habang naglalakad ang 7 munting kambing, biglang napahinto yung isa dahil nakalimutan niya ang isang bagay na napakahalaga. Ay, nakalimutan ko ang coloring book ko. Sige na mga kapatid ko, susunod na lang ako. Habang pabalik ng bahay ang munting kambing, ang malaking masamang lobo na si Jack na laging gutom ay naghahanap ng mabibiktima sa gubat. Masyadong malaki yun. Masyadong maliit naman yun. Di ako mabubusog dun. Ito naman masyadong mabilis. Di ko mahuhuli. Maya-maya, nang makita ang munting kambing na nag-iisa, tuwang-tuwa ang lobo. Wow! Isang batang kambing. Paborito ko. Para malinlang ang munting kambing at para mailayo sa kalsada, gumawa ang masamang lobo ng 2 antena mula sa sanga ng puno at 2 pakpak mula sa malalaking dahon. Kamukha ko mga paru-paro na yon na kaibigan ng mga kambing. Lolokohin ko ang kambing na yon at lalamunin ko siya. Siguradong masarap. Malapit na ang munting kambing sa hardin ng bahay niya nang biglang humarang ang malaking masamang lobo sa harap niya. Ha? Ikaw? Di ba ikaw yung masamang lobo na si Jack? Saklolo! Hindi no. Hindi ako lobo. Paru-paro ako. Tignan mo, ang mga lobo ba ay may ganitong mga antena? Pero may mahabang buntot ka. Pero malalaki rin ang pakpak ko. Ah, paru-paro ka nga. Oo. Ako ang pinakamalaking paru-paro sa gubat. Nakatira ako sa isang napakagandang lugar. Halika, sama ka sa akin. Pero, may pasok ako ngayon. Di tayo magtatagal. Saglit lang tayo tapos babalik din. Ayaw mo ba nun? May maikukwento ka sa mga kaibigan mo sa unang araw ng eskwela? Naisama rin ng masamang lobo na si Jack ang munting kambing sa liblib ng kagubatan. Habang ang iba pang mga batang kambing ay nagpipinta sa klase ng sining. Pero nang mapalingon ang isa sa magkakapatid, nakita niya na wala pa rin sa pwesto ang kapatid nila. Nagmamadali niyang sinabi ito sa kanyang guro, kaya lumabas silang lahat upang hanapin ang hindi nakapasok na kambing. Samantala, ang munting kambing na sumusunod sa lobo ay nagtataka, kaya nagtanong siya sa lobo. Lumilipad ang mga paru-paro. Bakit ka naglalakad? Di ba nakakalipad ng katulad mo? Oo, kasi kung lilipad ako, magkakabagyo. O sige, pumikit ka, tapos bumilang ka ng 3. Okay. 1. Nagtali si Jack ng manipis na lubid sa kanyang bewang at sinabit ang sarili sa sanga ng puno. 2. At inugoy-ugoy niya ang sarili pakaliwat kanan. 3. Nang imulat ng munting kambing ang kanyang mga mata, nakita niya ang masamang lobo na pinapagaspas ang mga pakpak. Nakakalipad ka nga. Ngunit dahil hindi kaya ng sanga ang bigat ng lobo, nabali ito. At nang bumagsak ang lobo sa lupa, natanggal ang isang pakpak niya. Ay, nasira ang pakpak mo. Teka, hihingi ako ng tulong. Teka lang, di ka pa ba nakakakita ng paru-parong iisa lang ang pakpak? Iisa lang talaga ang pakpak? Nakatira sila sa isang tagong lugar sa gubat. Halika, sumunod ka. Narating nilang dalawa ang isang lugar sa kagubatan na puno ng matatalbog na dahon. Umakyat ang lobo sa isang dahon. Tumalon-talon siya na parang lumilipad sa hangin. Nabighani niya ang kambing na nanonood sa kanya. Lumapit ang masamang lobo sa kambing. Gusto na niyang kainin ito doon.
Ngunit sa sandaling iyon, isang lumilipad na uwak ang dumapo sa antena sa ulo ng lobo. Ah! May uwak! Tulong! Takot ako sa mga uwak! Shoo! Hoy! Alis! Iniling-iling ng lobo ang ulo niya, pero nakuha ng uwak ang antena sa kanyang ulo bago ito lumipad palayo. Ah! Kinuha na uwak yung antena mo! Anong mangyayari sa'yo ngayon? Meron din mga paru-parong may isang pakpak at iisang antena, munting kambing. Ano? Talaga? Oo, punta tayo doon sa kuweba kung saan sila nakatira para makita mo mismo. Sige, bakit hindi? Interesado ako sa kanila. Tsaka, kung sino man ang papasok sa kuweba ay matututong makalipad. Di nga. Gusto ko rin lumipad. Ang galing! Habang hinahanap ang nawawalang kambing sa buong kagubatan, may nakitang punit na dahon ng kapatid niya at isang putol na sanga sa lupa. Wala nang dahon at putol ang sanga. Sino ang gagawa nito sa kagubatan? Nang mapansin ng guro ang higanting mga bakas ng paa sa lupa, napagtanto niya na kagagawan ito ng lobo at naisip na baka nasa panganib ang nawawalang kambing. Kaya gumawa sila ng plano para iligtas ito. Samantala, pagpasok ng munting kambing sa lungga ng lobo, inalis ni Jack ang kanyang pakpak at antena. Takot na takot ang kawawang munting kambing nang makilala niya ang lobo. Saklolo! Ikaw nga ang masamang lobo! Pagkaraan ng ilang sandali, narating ng guro at mga munting kambing ang bungad ng lungga ng lobo at nagtago sila sa dalawang gilid. Kinuha ng guro ang malagkit na sinulid na ginagamit nila sa klase ng pagpipinta at kinabit ito sa magkabilang gilid ng pasukan ng kuweba. Tapos ay hiniling niya sa mga kambing na mag-ingay at sumayaw sa harap ng kuweba. Nang marinig ng lobo ang boses ng mga kambing, naalerto siya. Aha! Marami pa palang kambing doon. Teka nga, dadalhin ko rin sila dito. Gusto sanang sunggaban ng lobo ang mga kambing, pero dumikit siya at napuluputan ng malagkit na sinulid. Gumulong-gulong siya at nawala sa kagubatan. Tulong! Tulong! Salamat, niligtas niyo ako. Nagpaloko ako sa lobo dahil gusto ko maging lumilipad na kambing. Tanggapin mo kung ano ka talaga, munting kambing. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Sabay-sabay na bumalik ang mga munting kambing at ipinagpatuloy ang kanilang mga aralin sa unang araw ng eskwela. Mula sa araw na iyon, hindi na nalilinlang ang munting kambing sa anumang bitag dahil ang natututunan niya sa paaralan ay nagagamit niya upang mas maingatan ang taglay na buhay. Dice Papa.